Magandang araw mga bata! Maligayang pagbabalik para sa isa na namang araw na puno ng kaalaman. Halina at sama-sama tayong matuto ng bagong konsepto para sa Mother Tongue sa ikatlong baitang. Ako si Ma'am Aura, ang inyong magiging gabay sa araw na ito. Bilang panimula, tayong lahat ay yumuko at manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw na ibinigay ninyo sa amin. Salamat po sa pagkakataon na ipinagkaloob nyo upang may pagpatuloy namin ang aming pag-aaral sa kabila ng pandemya. Gabayan nyo po kaming mga mag-aaral upang lubos na maunawaan ang mga itinuturo sa amin. Gabayan nyo rin po ang aming mga guro na patuloy na nagbibigay ng suporta at inspirasyon sa amin. Ang lahat po ng ito ay itinadalangin namin sa inyong dakilang pangalan. Amen. Isang magandang araw muli sa inyo. Binabati ko kayo at muli kayong nakasama sa ating paglalakbay tungo sa pagkatuto ng mga bagong aralin. Upang tiyakin na kayo ay lubos na matuto, narito ang ilang paalala. Manood at makinig ng mabuti. Maghanda ng lapis at sagutang papel para sa pagsagot ng mga gawain. Gawing kawili-wili ang pakikinig at pag-aaral. Ngayon ay handa na kayo. Simulan na natin. Bilang pagbabalik sa ating huling pinag-aralan tungkol sa paggawa ng banghay ng ulat, subukan nating sagutin ang susunod na katanungan. Ano ang tawag sa pagkakasunod-sunod na ayos ng bahagi ng sulatin? Magaling! Ito ay tinatawag na banghay. Naglalahad ito ng mahahalagang tatalakayin sa isang ulat. Gabay ito upang maging maayos ang paglalahad ng impormasyon. Ngayon naman, ating subukan muli ang paggawa ng isang banghay. Sabay-sabay nating basahin ang talata. Binigyang diin din ni Department of Health Calabarzon Regional Director Eduardo C. Hanairo ang mga dapat nating gawin sa kasalukuyan upang maiwasan ang paghahawa sa COVID-19. Aniya, ang pinakamabuting gawin natin sa panahong ito ay sundin ang health protocols at manatili sa loob ng tahanan upang maiwasan ang pagkalat ng virus. Ang mass vaccination ay maaaring matagalan pang magsimula dahil inuuna ang ating mga health workers. Mas makabubuting sumunod sa mga panuntunan na itinakda ng ating mga lokal na pamahalaan upang hindi na tumaas pa ang mga kaso sa bansa. Ito ay mula sa DOH Calabarzon Center for Health and Development. Ngayon, sa loob ng 30 segundo, subukan muli ang pagsulat ng banghay ng binasang ulat. Basahin natin ang nabuong banghay. Mga paraan upang makaiwas sa pagkalat ng virus. Sundin ang health protocols, manatili sa loob ng tahanan, at sumunod sa mga panuntunan na itinakda ng ating mga lokal na pamahalaan. Ganito rin ba ang inyong isinagot? Mahusay! Binabati ko kayo sa matagumpay na pagsulat ng banghay. Ngayon ay handa na kayong muling matuto ng isang panibagong konsepto sa Mother Tongue. Maghanda na at atin na itong simulan. Ngayong araw ay aalamin natin kung paano ba ang pagsulat ng panuto gamit ang mga pananda. Pagkatapos ng aralit, kayo ay inaasahang matututuhan ang mga pananda
na ginagamit sa pagsulat ng mga hakbang sa pagsasagawa ng isang gawain at malalaman ang pagsusunod-sunod ng mga hakbang. Makasulat ng talatang naglalahad ng 3 hanggang 5 hakbang sa pagsagawa ng isang gawain. Magkaroon ng pagpapahalaga sa paggamit ng mga pananda tulad ng una, ikalawa, ikatlo, kasunod, pagkatapos, sa huli, sa wakas, o katapusan upang matukoy ang pagkakasunod-sunod ng mga pamamaraan. Bilang panimula, narito ang ilang tanong na nais kong sagutin ninyo. Marunong ka na bang magluto ng kanin? Alam mo ba ang mga tamang hakbang sa pagluluto ng kanin? Magaling! Ngayon ay sabay-sabay nating alamin ang mga pamamaraan ng pagluluto ng masarap na kanin. Pag-aralan ang mga larawan at isipin mabuti kung ito ba ay kapareho ng inyong pamamaraan sa pagluluto ng kanin. Paano nga ba magsaing? Ano-ano ang tamang hakbang sa pagsasaing? Sabay-sabay nating basahin ang pamamaraan ng pagsasaing ng masarap na kanin. Pamamaraan ng pagsasaing ng masarap na kanin. Mga sangkap: 3 takal o tasa ng bigas, 4½ takal o tasa ng tubig. Pamamaraan: una, hugasan ng bigas ng 2 beses at itapon ng tubig. Ikalawa, lagyan ng 4½ takal o tasang tubig. Takpan ng kaldero at lutuin sa katamtamang apoy. Hayaang kumulo sa loob ng 15 hanggang 20 minuto hanggang sa tuluyang matuyo o mawala ang sabaw. Ikatlo, patayin ang apoy at hayaan mo nang nakatakip sa loob ng 10 minuto. Sa wakas ay maaari na ihain sa mesa at pagsaluhan ang masarap na kanin. Tungkol saan ang ating binasa? Tama! Ito ay tungkol sa pamamaraan ng pagsasaing ng masarap na kanin. Natatandaan niyo ba kung ano ang mga sangkap na kailangan sa pagsasaing? Magaling! Ang mga sangkap na kailangan: 3 takal o tasa ng bigas at 4½ takal o tasa ng tubig. Ano naman ang unang hakbang sa pagsasaing? Mahusay! Ang unang hakbang ay hugasan ng bigas ng 2 beses at itapon ng tubig. Ano ang pangalawang hakbang sa pagsasaing? Tama! Ang ikalawang hakbang na kailangang gawin ay lagyan ng 4½ takal o tasang tubig. Takpan ng kaldero at lutuin sa katamtamang apoy. Hayaang kumulo sa loob ng 15 hanggang 20 minuto hanggang tuluyang matuyo o mawala ang sabaw. Pagkatapos nito, ano ang ikatlong hakbang na kailangan ninyong gawin sa pagsasaing? Magaling! Sa ikatlong hakbang, kailangan ninyong patayin ang apoy at hayaan mo nang nakatakip ang sinaing sa loob ng 10 minuto. At ano naman ang huling hakbang na kailangan ninyong gawin upang makapagsaing ng masarap na kanin? Mahusay! Sa wakas ay maaari na ihain sa mesa at pagsaluhan ang masarap na kanin. Ngayon ay alam niyo na kung paano makakapagsaing ng masarap na kanin. Nasubukan niyo na bang maghugas ng pinggan? Alam ko na kayo ay masisipag at matutuluning mga bata. Kaya't sama-sama nating basahin ang isang talata tungkol sa paghuhugas ng pinggan. Tingnan at pag-aralang mabuti ang mga salitang may salungguhit. Paano maghugas ng pinggan? Una, alisin ang mga tira-tirang pagkain na nakakapit sa pinggan. Pangalawa, maghanda ng tubig sa maliit na palanggana at banlawan ang mga pinggan dito. Sunod, simulan ang pagsasabon ng mga pinggan at ilagay sa palangganang may malinis na tubig. Pagkatapos, banlawan ang mga ito sa palangganang may malinis na tubig.
Gawin ito ng 2 o 3 beses hanggang sa mawala ang mga bula. Sa huli, punasan ang mga ito gamit ang malinis na tela at ibalik sa lagayan ng mga pinggan. Nakita niyo ba ang mga salitang may salungguhit? Ano-ano ang mga ito? Mahusay. Ang mga salitang may salungguhit ay ang una, pangalawa, sunod, pagkatapos, at sa huli. Ang mga ito ay tinatawag na pananda. Ang mga pananda ay nagbibigay hudyat sa mambabasa. Nakatutulong ito upang malaman na may panibago ng hakbang sa pagbibigay ng panuto. Ang halimbawa ng mga ito ay una, ikalawa, ikatlo, kasunod, pagkatapos, sa huli, sa wakas, o katapusan. Ngayon na alam niyo na ang mga pananda at upang lubos na maunawaan ang konseptong ito, tayo ay magkaroon ng isang pagsasanay. Gamitin ang lapis at sagutang papel sa pagsasagot ng gawain sa pagkatuto bilang isa. Sa gawaing ito, kailangan lagyan ng check ang bawat bilang kung ang pangungusap ay gumamit ng pananda at X naman kung hindi. Mayroon kayong 10 segundo upang sagutan ang bawat bilang. Simulan na natin. Unang bilang. Una, pumili ng magandang pinya. Ang sagot niyo ba ay check? Mahusay. Ang salitang pananda na matatagpuan dito ay ang salitang una. Ikalawang bilang. Iwasan ang pinyang walang amoy o amoy maasim na. May nabasa ba kayong salitang pananda sa pangungusap? Magaling! Walang salitang pananda sa pangungusap, kaya ang sagot ay X. Ikatlong bilang. Ikalawa, magsimula sa tuktok ng pinya at gupitin ang panlabas na shell hanggang sa maabot mo sa ilalim. Mahusay! Ang salitang ikalawa ay isang uri ng salitang pananda, kaya ang sagot dito ay check. Ikaapat ng bilang. Panatilihin ng pinya patayo at pansinin kung paano nakaayos ang mga mata sa mga linya ng diagonal. X ang sagot sa ikaapat na bilang dahil walang salitang pananda na mababasa sa pangungusap. Ikalimang bilang. Pagkatapos, ilagay ang iyong kutsilyo sa kaliwang bahagi ng isa sa mga linya ng diagonal. Tama! Check ang ikalimang bilang dahil ang salitang pagkatapos ay isang uri ng pananda. Upang mas lalo nating mapagyaman ang iyong kaalaman sa araling ito, ating sagutin ang isa pang gawain sa pagkatuto. Ihanda ang lapis at sagutang papel. Sa gawaing ito, kailangan ninyong pagsunod-sunurin ang mga hakbang sa paglalaba. Isulat ang una, ikalawa, ikatlo, ikaapat, at panghuli sa patlang. Handa na ba kayo? Simulan na natin! Sa loob ng 30 segundo, isipin mabuti kung ano ang pagkakasunod-sunod ng mga hakbang na ito. Unang bilang, handa ang mga gamit panlaba tulad ng sabon, batya, timba, at tubig. Ikalawang bilang, pusutin ang mga damit sa tubig na may sabon hanggang matanggal ang dumi. Ikatlong bilang, ilagay ang mga damit sa batyang may tubig at sabon. Unahin palagi ang puti bago ang may kulay. Ikaapat na bilang, banlawan ang mga damit upang matanggal ang sabon. Ikalimang bilang, isampay upang matuyo. Ngayon ay alamin na natin ang tamang sagot. Para sa mga tamang hakbang ng paglalaban ng damit, ang una ay ihanda ang mga gamit panlaba tulad ng sabon, batya, timba, at tubig. Ang ikalawa naman ay ilagay ang mga damit sa batyang may tubig at sabon. Unahin palagi ang puti bago ang may kulay. Ang ikatlo ay kusutin ang mga damit sa tubig na may sabon hanggang matanggal ang dumi.
Ang ikaapat na hakbang naman ay banlawan ang mga damit upang matanggal ang sabon. At ang panghuli naman ay isampay upang matuyo. Nakuha mo ba ang lahat ng tamang sagot? Mahusay! Ngayon ay alam mo na kung paano pagsunod-sunurin ang mga hakbang sa paggawa ng isang gawain gamit ang mga pananda. Balikan ulit natin. Ano-ano ang mga pananda na ginagamit sa pagsulat ng mga hakbang sa pagsasagawa ng isang gawain? Magaling! Ang iba't ibang pananda na ginagamit sa pagsulat ng mga hakbang sa pagsasagawa ng isang gawain ay ang una, ikalawa, ikatlo, kasunod, pagkatapos, sa huli, at sa wakas. Sa tingin ninyo, bakit mahalaga ang paggamit ng mga pananda tulad ng una, ikalawa, ikatlo, kasunod, pagkatapos, sa huli, sa wakas o katapusan upang malaman ang pagkakasunod-sunod ng mga pamamaraan? Tama, ang mga pananda ay nagbibigay tiyak sa mangbabasa. Nakatutulong ito upang malaman na may panibago ng hakbang sa pagbibigay ng panuto. Bilang pagtataya sa natutunan ninyong konsepto sa araw na ito, narito ang isang karagdagang gawain na ating sasagutan. Sa gawain ito, kailangan ninyong sumulat ng panuto sa tamang paghuhugas ng kamay. Isulat ito sa anyong talata gamit ang mga panandang salita. Gamitin gabay ang mga larawan at pangungusap sa inyong pagsusulat. Mayroon kayong 30 segundo para sa gawain ito. Atin na itong simulan. Mahusay! Basahin natin ang isang posibleng sagot para sa gawain ito. Una, basain ng kamay. Ikalawa, lagyan ng sabon ang binasang kamay. Sunod, sambuning mabuti ang mga palad, mga daliri at pagitan ng mga daliri ng kamay sa loob ng 20 segundo. Pagkatapos, banlawan ng malinis na tubig ang mga kamay hanggang mawala ang sabon. Sa huli, gumamit ng bimbo para tuyuin ng kamay. Ganito rin ba ang iyong naging sagot? Magaling! Binabati kita at mabilis mong natutunan ang konsepto ng pagsulat ng talata gamit ang mga pananda. Para sa inyong takdang aralin, narito ang kailangan ninyong gawin. Bilang bahagi ng pangangalaga sa sarili, sumulat ng isang talata na may 5 hakbang tungkol sa pagsisikilo ng ngipin. Gumamit ng mga pananda. Gawing gabay ang rubric sa ibaba sa pagtataya ng iyong gawain. Isulat ito sa iyong sagutang papel. Narito ang rubric sa pagsulat ng panuto. Makakatanggap kayo ng 5 puntos kung maibibigay ang lahat ng hakbang sa pagsasagawa ng inyong gawain. At tama ang lahat ng mga panandang salitang ginamit. At dyan nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Tandaan, laging mag-aaral ng mabuti. Muli, ako si Ma'am Aura Dulay. Hanggang sa muli!